Morning, sir. Intramuros, sir, is 64 hectares. You will go around here. Very cheap price, sir. The Calesa, the horse, 1,000 peso, and you pay the tour guide. But my tour guide is free. You rent only a very cheap price, sir. It's our rent, sir, for the pedicab. 400 pesos, it's for 1 hour. Where you came from, sir? I'm just gonna walk now. I'm sorry, but I'm just gonna walk. Thank you. By walk, sir, it's too far, sir. That's fine. I'm used to No. Oh, that's fine. Pagkamalan akong foreigner ng kuya. Mukha ba akong foreigner? Sa mukhang to, mukhang guyabano. Magandang araw sa inyo mga kababayan at kabiyaheros, at sinamahan nyo na naman ako muli sa ating biyahe at paggala dito sa siyudad ng Maynila. At narito tayo ngayon sa makasaysayang lugar sa Intramuros, Manila, dahil nabalitaan ko na mayroong magandang proyektong ginagawa daw dito para maisaayos ang isang makasaysayang kalye. Tara na at samahan nyo akong marites dito. Okay, so ito yung pamantasan ng lungsod ng Maynila. Dito naman sa kabila itong building ng Dole. Okay. So, nandito nga tayo sa Intramuros para balikan yung ginagawang renovation dito. Itong kalsada dito, no? So, as you can see naman, bricks na. Gawa na sa bricks itong kalsada na ito. So, mga bagong bricks na ito na inilagay dito sa kalsadang ito. So, ayan. Kita nyo talaga itong mga building dito is yung mga sinaunang mga building pa, no? So, matagal na panahon na itong mga building na ito. Tapos, continuously lang na nire-renovate nila para sa safety na rin ng mga gumagamit ng building na ito. Ito. Ilustrado. Ilustrado. Yung building na yan. Grabe. Talagang mga sinaunang arkitekto pa ito nung mga unang panahon. Sa panahon ng mga Kastila. The Church of Our Lady of Lourdes. Grabe, oh. Lumang-luma talaga. Pero yung mga kahoy niya, no? Talagang mukhang matibay pa hanggang ngayon. Ayun, mga sinaunang kahoy. Siguro mga talagang nara ito. Pinagtibay ng panahon, ano? Grabe. Morning, sir. Intramuros, sir, is 64 hectares. You will go around here. Very cheap price, sir. The Calesa, the horse, 1,000 peso, and you pay the tour guide. But my tour guide is free. You rent only a very cheap price, sir. It's our rent, sir, for the pedicab. 400 pesos, it's for 1 hour. Where you came from, sir? I'm just gonna walk now. I'm sorry, but I'm just gonna walk. Thank you. By walk, sir, it's too far, sir. That's fine. I'm used to No. Oh, that's fine. Pagkamalan akong foreigner ng kuya. Mukha ba akong foreigner? Sa mukhang to, mukhang guyabano. So you can see, marami pa rin tayong mga bisitang foreigner. Ano? So, ngayon ay Friday. Kaya dyan tayo nag-park ng ating motor. Itong area na to. So, residential area to. Ito yung National Commission for Culture and the Arts. So, dito kami nagpupunta nung kami mga bata pa. Ay, nung kami college pa.
Gusto kong mag-Starbucks. Ganda rin ng construction ng Starbucks nila dito. No? Kasi tinan mo, classic pa rin. Knights of Columbus, Missouri. Adoration Chapel. Ito naman yung San Agustin Church, kung di ako nagkakamali. Tama. San Agustin Church. Isang sorbetes. Tingnan ng photo dito. Magkano dito kaya? 40 po. 40. Isa nga po. Then, we eat lunch din. Lunch on board. Okay, papaon? Ah, very good. Ice cream. Mainit eh. Palamig muna tayo. Patuloy ang pagpapasigla at mobilization project ng Intramuros Administration para gawing isang pedestrian-friendly tourist destination ng lugar na ito. Ito yung patuloy na pedestrianization project ng General Luna Street dito sa Intramuros. Ito ay naglalayong gawing masaya ang paglalakad, pagja-jogging at pagbabike sa parteng ito at ligtas sa mga uri ng mga sasakyan. Pinili ang General Luna Street na ayusin dahil madalas na dumadaan dito ang karamihan para makita ang mga makasaysayang lugar dito sa Intramuros, kagaya ng Manila Cathedral, San Agustin Church at Casa Manila Complex. Magsisimula ang pedestrianization project mula sa General Luna Street na aabot hanggang sa Moralia Street, malapit sa Puerta Real. So dito sa may bandang San Agustin Church, ito yung mga original pa na bricks na mula nung unang-unang panahon pa siguro ito nagawa, na nailagay. So dito to sa may part ng Casa Manila at San Agustin Church. Tapos ito, dito bago na ulit yung mga bricks. Naumpisahan ang planong ito noon pang 2017 at mayroon itong 4 na phase. Karamihan sa mga ito ay naipatupad na. Kasama dito na gawing one-way lang ang kalyeng ito, pagtanggal ng mga parking area na malapit dito at pagpapalawak ng bangketa. Ang huling phase nito ay nakatuon sa pangmatagalang vision na gawing paglalakad ang pangunahing paraan ng mobility dito sa Intramuros.
Ang proyektong ito sa Intramuros ay may kabuuang aprobadong budget na 64.16 million pesos na mula pa sa 2022 budget. At kapag kompleto na ito ay inaasahang makakatanggap ng higit sa 1.9 milyong bisita. So nakikita nyo, hindi lalagay, patuloy pa rin nilang inaayos at naglalagay ng mga bricks dito sa kalsadang ito ng General Luna Street. At sa sandaling makonvert ang buong General Luna Street na exclusive lang para lakaran ng mga tao, ay wala na magiging takot ang mga turista na tumawid at lumakad sa kalyeng ito ng ligtas sa mga demotor na sasakyan. So, parang hanggang dito na lang itong mga na-install na bricks dito, ano? And then yung sa kabilang side, yan, binakbak nila yung lumang kalsada. At for sure, lalagyan nila yan ng bricks. As of this moment, maraming mga foreigner na nandito ngayon. Okay, so hanggang dito na lang tayo. At ito, nakikita nyo, dito pa rin yung mga nakatambak yung mga bricks nila dito. So for sure, ito yung gagamitin nilang ilalagay dito sa part na to. Okay? So ang dami ditong nakatambak, no, ng mga bricks. So dito tayo ngayon sa Plazuelo de Santa Isabel. Silipin nga natin. Anong meron dito? Okay. So, naglalagay sila ng parang mga ano dito. Ito, parang mga plywood na may design na mukhang bricks. Ay, yung ginagamit nilang pangpakulay. Pangdikit yata yan. Ito yata yung pandikit. Maraming salamat sa pagsama nyo sa akin dito sa aking update dito sa ginagawang renovation ng kalsada dito sa may General Luna Street dito sa Intramuros, Manila. At nakita nyo naman tuloy-tuloy yung kanilang paggawa at pag-aayos ng kalsada. So naumpisa na ito, matagal na. Tapos ituloy lang ngayon. So maraming salamat sa pagsama sa update na ito dito sa Intramuros. At samahan niyo pa ako sa mga susunod ko pang vlog, biyahe at pag-update sa mga iba't ibang lugar dito sa ating bansa. Kung hindi ka pa nakasubscribe, i-click mo na yung subscribe button para updated ka sa mga susunod ko pang mga biyahe. Ito po si Tonyo Biyahero nagsasabing, ang naglalakad ng matulin, natatain na yan malamang. Know that the ride or die. I keep boys by my seat. Know that the ride or die.